That's why ang mga teachers natin ay hindi nila maiwasan umutang. Mag-loan dito, mag-loan doon, kumakapit na rin sa patalim. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Ang pag-uusapan po natin ngayon ang sitwasyon ng ating mga teacher back in the Philippines. Many of them are leaving to work abroad. Hindi lang po dito sa Canada, kundi pati sa mga neighboring countries lang po natin dyan sa Southeast Asia. No? Obviously, to find better pay, yun nga lang po, may epekto rin po yan sa kalidad ng edukasyon natin sa Pilipinas na nako, mukhang ang sabi po ng iba, nag-deteriorate ang quality of education natin in the Philippines. Totoo po ba yan? Ang atin pong kakausapin tungkol dyan, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Good morning, Ina. Good day sa ating mga taga-subaybay dito sa iyong channel. Ayan, okay. FYI, teacher din po talaga si Congresswoman Franz Castro. So obviously, maliban sa kanyang advokasya dyan sa kanyang party list, talagang alam niya ang pinagdadaanan ng mga teachers po natin sa Pilipinas. Naku ma'am, I was researching some articles about this. May nakita ko mga news articles quoting you about 2 years ago pa. Pinag-uusapan nyo na pinag-uusapan nyo na po tong problema ng mga teachers na nagsisialisan. From that time to now, may ginawa na po ba ang ating gobyerno for you to try to keep our teachers in the Philippines? Well, unfortunately, Ina, mabagal ang aksyon ng ating gobyerno in terms of doon sa pag-encourage sa ating mga teachers na manatili dito sa Pilipinas. Bakit ko nasabi ito? Dahil nga from the last 2 years, na sinabi mo na nabasa mo yung article about comments ko doon sa mga teachers na nag-abroad, mas mabilis na ngayon ang pag-alis at mas marami na ang mga teachers natin na nag-a-abroad. At hindi lang sa US, sa Canada, New Zealand, bago sa akin yung New Zealand, no? Hindi lang sa US, Canada, New Zealand, pati sa mga Southeast Asian countries like yung Thailand, Vietnam, Indonesia, and even in Taiwan. Kaya talagang nakakabahala itong trend na ito nung pag-alis ng ating mga teachers. Okay. And talagang sa ngayon, Ina, very enticing talaga yung mag-abroad, lalong-lalo na sa US and Canada kasi nag-o-offer sila ng they can bring their families there in their workplace o doon sa kanilang lugar. Kaya talagang with the meager salary ng teachers dito, dami ng mga work, dami ng mga hindi naman related na works na pinagagawa sa mga teachers. Tapos, sabi nga nila, dami pa ng mga reports na pinagagawa na wala namang kakwenta. Kaya talagang napipilitan ang mga teachers natin at naengganyo ang mga teachers natin na mag-abroad at pumunta sa ibang bayan. Dahil nga, magkano bang sweldo? Halimbawa sa US and Canada, 27,000 per month dito. Tapos doon sa US or Canada ay mga 200,000 per month. So, ganun talaga yung laki ng gap. Kaya talagang nakakabahala. Oo. But of course, ma'am, this trend or ito pong pag-aalis ng mga teachers natin, this has been happening for a long time now. Pero I think ang sinasabi nyo rin, ma'am, ngayon parang lumalala, mas dumadami, at sabi nyo nga, mas napapabilis. Paano pong mas napapabilis ngayon? Yes, nangyayari naman yan noon pa. Kaya ako nasabi ng mas mabilis kasi may mga teachers tayo na talagang kitang-kita na talaga na mas marami na sila. Mababalitaan mo na lang sa isang school, mga 3, 5 pumupunta na sa US, no? Halimbawa sa school ko lang, sa Quirino High School, ang dami ng mga math teachers, no, na talagang residente na sila doon sa US. Tapos ito nga yung pagdagsangan ng ating mga teachers din sa Southeast Asian countries ay talagang nakikita na natin. In fact, makikita natin yan sa mga TikTok. Makikita natin sa mga post nila sa Facebook.
kino-compare nila no yung kanilang sitwasyon sa DepEd nung sila ay teacher pa dito at saka yung doon sa bansang kung saan ay naroon sila. Kaya talagang mabilis talamak na yung pag-alis ng ating mga teachers. Mababalitaan mo na lang si teacher na ganito, nakilala ko ay nasa US na pala, no? Kahit sa mga probinsya, ang dami tayong mga teachers talaga na nag-a-abroad. Wala lang tayong eksakto, Ina, no? Dahil nga, syempre, ang mga teachers natin, especially kapag regular permanent na dito sa DepEd, hindi muna yan sila hindi muna sila magsasabi na sila ay magtuturo sa US, Canada, or other parts of the world. Tinitignan muna nila yung sitwasyon nila doon, and after a year doon sila magre-resign o magpa-file ng o retirement kung maganda na yung sitwasyon nila doon. Kaya kung pagbabasihan natin yung data, ang nakalagay lang dyan sa mga teachers, mga leave or meron indefinite leave, mga ganun lang. Kaya hindi natin alam yung totoong totoong reason nila kung bakit sila nag-leave, pero mababalitaan mo na lang nasa abroad na sila. At alam mo, Ina, etong mga teachers na to, mga kilala ko rin yung karamihan, mga magagaling yan. No? Yun na nga eh. Totoo ba yung mayroon isang resource person, yung isang article na nabasa ko, sabi, we're losing the best of our teachers. Yun pa yung mas masakap doon eh. Totoo po ba yun? Tama, oo. Magagaling itong mga teachers na to. Marami. In fact, may mga SPED and guidance counselors nagpupunta sa US. Tapos yung guidance counselors kasi ang baba ng sweldo rito, no? Ang taas ng qualification. Pero ang baba ng sweldo. Pero napupunta sila doon sa abroad. Totoo 'yon, marami akong mga kakilalang mga teachers na ang gagaling, no, mauhusay, mga outstanding teachers, mga matsatsaga na mga teachers natin na nagpupunta na ng abroad. At eto nga, may mga nakikita rin ako ng mga young teachers na newly graduate, no? Mga tingin ko, siguro, mga 2, 3, 5 taon pa lang silang graduate ay nasa abroad na. Kaya talagang hindi gagawa ng paraan para talagang mapanatili yung ating mga teachers dito sa Pilipinas in terms of salary, benefits, conditions of work, di ba? Talagang hindi, later on, Ina, baka magkakaroon tayo ng brain drain. Nako, parang meron na nga po yata ang sabi ng ibang analysts natin. Kumbaga, it's a looming problem, At dito naman po sa sitwasyon ng teachers, I don't know, do you see an end to it anytime soon? Because I also read an article, meron po palang pinoproject ang UN na parang shortage of teachers worldwide. So that means there might be more countries opening up, maghahanap sila ng teachers. While it may be good news for our teachers na meron silang mga alternative employment dyan, magkasuffer naman po yung kalidad ng edukasyon natin, diba? Kasi naman, ang problema naman, tama po ba ma'am, sa Pilipinas, ang taas ngayon ng learning poverty, 91%. That is not good, guys. Mamaya mag-upload na lang ako ng article. Tapos, napakababa po ngayon ng scores ng mga young learners natin doon sa global assessment ng mga students. So, paano po ba yun, ma'am? Ano ang suggestion ninyo to strike a balance dito sa mga hindi natin mapigilang mga teachers na umalis, pero at the same time, we need to protect itong kalidad ng edukasyon po natin sa Pilipinas? Well, sa usapin ng kakulangan ng mga teachers worldwide, mukhang tama yan. Kasi ang feedback sa atin ng mga teachers sa US, marami daw mga teachers sa US na maalis din sa profession dahil nga doon sa, kinukumpare naman nila din yung sweldo. No? Pero sa atin kasi malaki na yun. Yes. Naliliitan sila sa sweldo sa kanilang bansa, no? Sa US o Canada. Tapos tayo naman, dahil mababang sweldo natin dito sa Pilipinas, natataasan na tayo doon. Siyempre naman, mataas talaga kung i-compare natin. Kaya tuloy, maraming opening sa US na naengganyo yung ating mga teachers. So ano yung magiging effect niyan? So maraming ang mga teachers, no, mga veteran, mga experience na mga teachers na mga gagaling,
mawawala na tayo niyan. Ang effect niyan, 'di ba? Well, hindi naman natin sinasabing teacher factor lang. Maraming mga factors bakit bumababa tayo sa mga test. Yung ating mga learning competencies ay mababa. Meron tayong learning gap or education crisis. Well, maraming factor, Ina, no? Hindi ko lang masasabing sa teacher lang 'yan. Kaya kung hindi pa natin talaga alagaan yung mga teachers natin, and considering all factors affecting the education of our students, ay talagang hindi na natin talaga talagang mananatili itong mga learning gaps na ito. Kaya talagang mahalaga na habang ginagawa natin yung mga bagay-bagay na kulang in terms of infrastructure, budget, yung curriculum, working conditions ng mga teachers, ay dapat equally pinoprotektahan din natin yung mga teachers sa nakabubuhay at binibigyan din natin sila ng nakabubuhay at dissenting sweldo at benepisyo. So yun naman yung dapat natin balansehin din. At ito nga kung in terms of doon sa pagtuturo sa mga bata, so syempre yung mga bagong teachers, you have to have training pa dyan, di ba? I-train pa natin yung mga bagong teachers, whereas kung nandiyan na yung mga experienced teachers, lesser na yung ating mga training at iba pang mga at iba pang mga seminars na gagawin Kaya talagang ang ugat lang talaga diyan, ang factor lang bakit talaga umaalis ang mga teachers natin. Oo. Hindi dahil hindi sila makabayan, hindi dahil hindi sila makabayan, dahil lang talaga sa kahirapan, dahil lang sa sweldo. Kaya napipilitan. Sabi yung sweldo, may nabanggit po kayong sweldo kanina, 27,000 na pesos. Is that average? Ano po ba yung 27,000? Or starting? That is the gross, gross income. So, wala pa yung mga deduction. So, that is the entry level of the teachers here in the public sector. Sa private sector naman, ang aming survey ay mga 10 to 20,000 yung average, no? Karamihan nagpo-fall between 10,000 to 20,000 sa mga private sector. So mas mababa yung sweldo ng mga teachers natin sa private, sa karamihan ng mga private school, medium and small, no? Small and medium na mga schools natin. So saan ka pa? So kung ganito ang sweldo, kung ganito ang kondisyon, di pupunta ka na lang ng abroad kasi kailangan talaga doon, no? Talagang parang mas madali na talagang maka-apply, no? Parang ang dali-dali na maka-apply sa US. Hindi katulad noon, kasi minsan na rin ako naengganyo Ina. Bago-bago pa rin akong teacher. Bago-bago pa lang akong teacher noon. Sana may nandyan yung mga co-teacher ko, no, nakikinig. Marami sila dyan sa US. Nagkasabay-sabay kami na mag-apply. Well, medyo lang ako, na-discourage kasi ang laki ng placement fee. Hindi ko na kayanin. Siyempre, naisip ko rin na may iwan ko yung aking pamilya. Madali na ngayon pumunta ng US, ng Canada, o even New Zealand. Kaya talagang talagang marami tayong mga teachers na maengganyo pumunta sa abroad. Oo nga. Tapos maliban po dun sa sweldo, ano po ang feedback sa inyo ng mga teachers when it comes to yung working conditions naman po nila? On working conditions, makikita mo sa mga eskwelahan natin, mga average ng 40 to 70 students. No, depende sa lugar kung ito ay highly urbanized area, no, maraming mga schools natin na ganoon karami. At sa abroad naman kasi 35 ang standards. Alam ko sa US, pag lumagpas ng 30 to 35 mga estudyante nila nag-i-strike na sila. Dito sa atin hindi, no, talagang tinitiis ng mga teachers yung dami ng mga estudyante sa kanilang sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang workplace.
Tapos, syempre yung infrastructure, yung ventilation, nakita naman natin yung experience ng mga teachers natin itong summer. Tapos noong yung mga modules pa, mga dito ang mga teachers binibili nila yung kanilang mga instructional materials, hindi katulad sa ibang bansa provided. No, lahat. Ultimo laptop provided din daw doon sa kanila. That's true. No? Yung Yes. Laboratory materials provided, yung mga ginagamit sa mga experimentation or sa culinary arts, mga ganun. Sabi nila, libre daw lahat, kaya talagang wala silang gastos sa pagtuturo. Ang mga teachers sila yung gumagastos. No? Tapos virtual, kung mayroong mga practical lessons, may mga halimbawa sa senior high school, puro puro theory lang, walang practice kasi walang practical. Kasi nga ay karamihan ay hindi pino-provide yung mga kasangkapan sa eskwelahan. So yun, walang allowance yun, ma'am? For the sa ngayon, fortunately, naipasa natin yung Kabalikat sa Pagtuturo Act na kung saan magiging from 5,000 magiging 10,000 per year ang teaching supplies allowance o yung tinatawag namin noon na chalk allowance ng mga teachers per year. So ngayon lang pero hindi naman yun talaga makasasapat din, no? Talagang okay lang din maka-relief kasi malaki na rin itong relief sa mga teachers natin instead na bibili sila from their pocket, no, yung mga kailangan nila sa eskwelahan or sa pagtuturo. So ano pa ba? Ito nagiging problema rin ng mga teachers yung kanilang self-organization, no? Kami sa Alliance of Concerned Teachers nare-red tag yung aming organization. Magsalita ka lang dyan ng pagtaas ng sweldo, pagpuna mo sa mga policy na at sinasabihan ka na na nare-red tag ka na. Kaya yun yung mga nagiging problema. At ayun nga, yung pabago-bagong curriculum, isa rin sa problema ng mga teachers yan. Bagong administrasyon, bagong pamunuan, babago yung curriculum. Kami nga sa Kongreso, naguguluhan din kami sa DepEd Naguguluhan na rin kami sa DepEd. Ano ba yung gusto mangyari ng DepEd sa ating mga bata? Kaya yun ang mga problema ng mga teachers din na yun. Tapos, so isa pa, yung promotion, nirereklamo rin ng mga teachers sa konti ng mga items for promotion like yung master teachers. Kukunti lang yan, no? Ang daming mga teachers ang mga nag-aaral, nagpo-professional development, pero wala namang enough item for their promotion. Kaya nga gusto natin, ang promotion sa Pilipinas ng mga teachers, hindi yung nagko-compete sila sa isa't isa. Katulad sa US, kinukwento nung isang co-teacher ko dyan, sa US daw, hindi ka irarank ng mga teachers among the yung mga contenders. Ang mga teachers daw diyan, depende sa iyo kung gusto mo talagang umunlad at tumaas ang sweldo mo, kailangan mong mag-aral, kailangan mong mag-seminar, kailangan mong magganito. Pero hindi kayo compare sa other teachers. I see. Okay. Dadagdagan ang sweldo mo, ikaw kung talagang nakapag-submit ka na ng naging doctorate, meron ka ng doctoral degree or meron na raw katumbas yun na karagdagang sweldo. Automatic na, wala nang Yes, automatic na you don't have to compete with the other co-teachers. So, yun ang sabi sa akin ng isang co-teacher ko diyan, nandiyan. Kaya talagang mukhang masaya sila diyan. Ang problema lang siguro yung cultural yung culture shock or mga teachers naman natin very patient matiisin ang mga teachers at very adaptive ang ating mga teachers. May frustrations din po ba ang mga teachers natin, ma'am, pagdating sa, kumbaga, level up nung teaching methods kasi meron po akong nakausap na teacher dito sa Canada. Halimbawa, sabi niya, nagugulat daw siya na yung mga teachers daw po nakakilala niya sa Pilipinas, hindi pa po trained, let's say, with using AI to check, let's say, papers. Kasi ngayon po, siyempre, mga estudyante, they are very tech-savvy. Alam niyo naman po, madali na ngayon makagawa ng
essay, halimbawa, ng mga homework using this AI. Kumbaga, sa Canada daw, tinuturuan sila how to detect. Meron po silang ganung mga technology. Sa Pilipinas, parang nahuhuli daw po. Ganun po ba? Parang hindi pa siguro massive, no? Yung pag-alam Public school system po yung pag-usapan natin, Mama. Oo, sa public school system natin, mukhang hindi pa massive yung pag-alam ng mga teachers dito sa AI. Pero syempre alam naman na nila generally itong AI na ito. Well, sa AI ay alam ko sa mga higher, no, sa mga higher education, madali yun. Yun ang mga madalas na pag-usapan. Nadidetect nila kung ito ay AI or hindi. Oo, okay. Ma'am, balikan ko lang yung sweldo Yung sa private, 10,000 to 20,000, medyo malayo dun sa sinasabing, hindi minimum wage, yung sinasabing living wage ng mga, ng isang pamilya dyan, ano? Magkano yung living wage na sinasabi? Parang 20. Well, sa ngayon, ang living wage na ay 35,000 a month, more or less. 35,000 a month. So, ang teacher natin, 27,000. Tapos, ang mga private school teacher, lagay na natin, mga 20,000. So, ang layo. So, that's why ang mga teachers natin ay, hindi nila maiwasan umutang. No? Mag-loan dito, mag-loan doon. Maraming mga teachers tayo talagang minsan ay kumakapit na rin sa patalim, no? Naglo-loan din sila sa mga loan sharks na halos 50% ang tubo a year. Kaya talagang talagang napakaliit. May pag-aaral nga ang DepEd, sinasabi nila na mas marami pa yung nako-collect nilang amount for loan payments kaysa doon sa total amount ng sweldo o yung net income ng teachers. Ano ba yan? Yun yung sitwasyon. Kaya talagang dapat na bigyan talaga ng tamang pasweldo yung ating mga teachers. Kami naman, ang aking panukala dito sa Kongreso ay at least man lang 50,000 for teacher, no, sa public school from 2750. Well, sinasabi nila, yes, of course, deserve ng teacher yung tamang pasweldo. Kaya ba ng gobyerno 'yan? Well, of course, kakayanin 'yan kung gusto, 'di ba? Yan. Yung mga pulis nga, yung mga sundalo na 'di ba, nabigyan sila ng dobling sweldo sa panahon ni dating Presidente Duterte. Kaya kung magkakaroon lang ng will, no, political will ang Marcos administration, ay magagawa nila 'yan para mapigilan natin yung mga teachers natin na maengganyong pumunta sa abroad. Opo. Sige, puntahan naman natin yung ating kasalukuyang medyo political aspect na ito, but our Education Secretary Sara Duterte, naku po, laman ngayon sa mga balita, alam mo naman na parang medyo may divide na po talaga, no? Malinaw na ang rift ng kanyang relationship with President Marcos. How do you think does that affect, or ano ba ang assessment yun na lang po ba sa kanyang pagiging DepEd Secretary? Well, sa umpisa pa lang nagbigay na ako ng kumbaga ay comments doon sa pagkakatalaga kay Vice President Secretary Sara Duterte. So unang-una siya naman nag-amin, no? Umamin naman siya na wala siyang competence as Secretary of Education because of her background. Kaya tuloy 2.5 taon na itong gobyernong ito, hindi pa natin talaga nare-resolve yung learning crisis. Papalit-palit ng mga policy, papalit-palit ng kung ano-anong nilalagay sa curriculum. Kaya kami talaga, gusto din namin talaga na mapalitan siya at maglagay talaga ng competent educator na nakakaalam ng sitwasyon, ng edukasyon, na taong papalit sa kanya. Kasi, well, malaki ang populasyon ng education sector. Sa public nga lang, 'di ba? More or less 1 million na yung mga teachers. Sa mga private sector naman, meron tayo na siguro mga 200,000 na mga teachers. Kung idadagdag pa natin yung mga non-teaching personnel diyan, mga plus 500,000. Kaya ang laki, no? Ang laki ng hinahandle niya.
with her incompetence. So paano talaga natin ma-resolve yung mga problema natin sa education, 'di ba? So halimbawa nga lang, no, doon sa inaamin naman niya, no, halimbawa doon sa mga meeting na lang, Ina, no, yung mga ibang agency pagdating ng pag dumarating, pag ini-invite natin ang mga secretary, dumarating siya, hindi eh. Ay, dumarating yung mga USEC, dumarating yung mga ASEC, tsaka yung mga nasa baba. Gusto talaga natin na siya yung sumagot. Dami ko rin kasi mga tanungan na dahil ito ay dinidesisyonan niya, ay dapat ipagtanggol niya yung decision niya. Kaya talagang problematic talaga kung meron tayong secretary na hindi naman maalam sa sitwasyon ng ating educational system. I see. I saw nga, ma'am, nung yung nabanggit po ninyo na pinirmahang batas recently on increasing yung shock allowance, nagkaroon po ng ceremony niyan sa Malacanang. Nandun po kayo bilang author po niyan. At wala po yata yung ating education secretary doon. No? How do you, oo nga, wala siya doon. Well, in-expect ko yan dahil meron silang risk na talaga, no? Meron na talagang hati ang Marcos, ang unity team. Talagang recently, Ina, kung narinig mo, yung kanilang unity ay until election lang, no? Election 2022 lang pala yun. Oo, hanggang 2022 lang pala, no? Kaya talagang hindi ko siya in-expect na dumalo doon dahil siyempre makikita niya ako doon, makikita niya si President Marcos, makikita niya doon si Speaker Romualdez. So, yun nga. Pero kung talagang meron siyang malasakit pagtingin sa mga teachers, dahil para sa mga teacher naman ito, sana kahit papaano, no, nagpakita siya doon para nakita naman yung support niya doon sa batas. Ay, naku. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat po for sharing your thoughts dito po sa problema ng nagsisialisan po natin mga teacher. And yeah, sige po. Kung may susunod po na issue, I hope you are willing to be a guest here again. Yes, no problem, Ina. Just a chat away. Yeah. Provider call away. Okay, that's it. Diyan po nagtatapos ang ating episode for In a Nutshell. Maraming salamat po, ma'am. Thank see you guys in the next one. Bye! Bye!